Ang pinakamain na pag-test ng starting system ay ang voltage test. Aalimin lang natin kung nakakarating ang mga electrical signal mula sa baterya papunta sa iba't ibang piyesa sa tulong ng mga kable ng kuryente na nakakabit sa starting system. Uunahin nating i-voltage test ang battery. Ikabit natin ang negative test probe sa negative terminal. Sundutin natin ang positive terminal ng positive probe, 12.4. Ang healthy na battery dapat, ang fully charged na battery ay 12.5 hanggang 13.5 volts. Dahil positive circuit ang itetest natin, ang negative tester probe ay dapat nakakabit sa negative terminal. Test natin ang main power cable. I-back probe ang connection nito sa starter relay. Dapat automatic may ilaw. 12.4 volts. Sunod naman, ang fuse. I-back probe natin ang output terminal ng fuse. 12.4. I-test naman natin ang connection ng main ignition power cable dito sa ignition switch. I-test probe lang natin ang kulay pulang wire. .4 volts. Ang ibig sabihin nakakarating ang electrical signal mula battery hanggang ignition switch. Iti-test naman natin ang supply ng kuryente sa accessory wire. Kapag in-on ang switch, automatic dapat may 12 volts DC o mahigit pa ang accessory wire. I-on natin ang ignition switch. Dapat automatic may supply ang accessory wire. I-test probe na natin ang connector dito sa brake switch. Sa brake switch, ang connector ay may dalawang kable ng kuryente, ang accessory wire at ang yellow-green wire na nakakonekta naman sa starter relay. Pagka-on ng switch, dapat automatic umilaw ang ating test light. Okay, umilaw pa ang ating test light. 12.3 volts. I-test naman natin kung gumagana ang brake switch. I-test probe natin ang yellow-green wire dito sa kabilang linya ng connector ng brake switch. Pag hindi umilaw pagka sundot sa yellow-green wire, ibig sabihin yan hindi grounded ang switch. Pagkapiga ng brake switch, dapat umilaw ang test light. 12.2 volts. Ang ibig sabihin yan, okay ang switch. Aalimin na lang natin kung dumadaloy ang kuryente mula sa brake switch papunta naman sa starter relay o sa electromagnetic switch. Ganun pa rin, ang negative test clip dapat nakakabit sa body ground. At i-back probe natin ang positive input terminal ng control relay ng starter relay. I-test probe naman natin ang positive terminal ng control unit ng starter relay kung saan nakakonekta ang yellow-green wire. Pipigain ko po ang brake lever, dapat umilaw ang test light. Okay, 12.2 volts. Ang ibig sabihin lang yan, ang positive signal na dumaloy papunta ng ignition switch, brake switch, ay nakakarating dito sa starter relay. Ang itetest naman natin ay ang negative circuit. Aalimin natin kung nakakarating negative supply mula battery papunta rito sa starter relay. Dahil negative circuit ang itetest natin, ang negative test clip ay ilalagay naman natin dito sa positive terminal ng battery. Konektado na ang negative test clip sa positive terminal. Rerektahin na natin dito sa kable ng kuryente na nakakonekta sa starter button. Dito sa connector ng starter button,
may dalawang nakakabit na kable ng kuryente. Ang kulay itim na nagsusupply ng negative sa starter button. Dapat pagka backproof natin dyan, may ilaw agad. Lumabas ang kulay green na ilaw. Ang ibig sabihin yan, ang na-test natin ay negative. Ang ibig sabihin din yan ay okay ang supply ng negative sa kulay itim na wire. Alamin naman natin kung okay ang switch. Kung dadaloy ba ang kuryente mula sa kulay itim na wire papunta sa blue-white wire na konektado naman doon sa starter relay. Backprobe natin. Pag umilaw yan, ang ibig sabihin grounded ang ating switch. At dahil walang ilaw, hindi siya grounded. Ngayon, pag pindot ko ng starter button, dapat umilaw yan. Okay, umilaw. Ibig sabihin, gumagana ang ating starter button. Ang aalimin na lang natin ay kung nakakarating yung negative supply sa pamamagitan ng blue-white wire papunta sa starter relay. Dito sa starter relay, itest natin ang connection ng blue-white wire kung nakakarating ba ang negative supply. Sundutin natin. Pindutin natin. Ayan. Pagkapindot, may umilaw ng green. Ang ibig sabihin, nakakarating ang supply ng negative mula sa negative terminal ng battery na dumaan sa starter button papunta dito sa starter relay. Para malaman natin na gumagana ang starter relay, dapat kapag pinindot natin ang brake switch at starter button, dapat ang daloy ng kuryente mula sa main power cable ay pupunta dito sa main output power cable, dito sa kulay pula at puting wire. Ilipat lang natin ang negative test clip sa negative terminal ng battery dahil ang supply ng kuryente na ating ititest ay positive. Sundutin natin ang connection ng red-white wire. Pipigain ko ang brake lever at pipindutin ang starter button. Dapat lumabas ang voltahe ng kuryente. Ang ibig sabihin yan ay gumagana ang starter relay. Ang ititest naman natin kung nakakarating ang daloy ng kuryente mula sa red-white wire papunta sa input terminal ng starter relay. Pipigain ko ang brake lever, pindutin ang starter button. Ang ibig sabihin niya, nakakarating ang positive supply sa positive terminal ng starter relay. Kumpirmahin naman natin kung may ground ang negative terminal ng starter motor. Ilipat natin ang test clip sa positive. I-test probe ang negative terminal ng starter motor, umilaw. Ang ibig sabihin niyan ay nakakarating ang positive at negative supply ng kuryente sa starter motor. At kapag piniga natin ang brake lever, pinindot ang starter button, dapat mag-crank ang makina. Ang ibig sabihin niyan, pag nag-crank ang makina, aandar ang ating makina gamit ang electric starter. Nalaman natin sa voltage test na ating ginawa sa starting system, ang mga pyesa ay gumagana at ang daloy ng kuryente sa bawat kable ay nakakarating sa dapat niyang pupuntahan. Ganyan lang po ang ating gagawin kapag hindi gumagana ang ating starting system o ang ating electric starter.